Good morning po. Welcome na naman sa ating isang namang live stream. No? Chat natin. Check. Open chat. Ayan. Welcome na lang po sa ating isang live stream, no? Dito sa ating Facebook. No? Welcome na naman sa ating isang live stream dito sa ating Facebook page. Pinoy Media Observer, siyempre. Excuse me. Facebook Live. Pinoy Media Observer, Facebook Live po tayo ngayon. No? Isa na naman yung ating tatalakayin na naman natin yung ito yung mga naging hearing sa Senado na hindi pa natatapos no? Hindi pa nila natatapos, mga kaibigan. Pero dapat tapos na yan mga ilang ilang taon na no? Taon na lumilipas, tatabunan ng kung ano-anong issue, no? Kasi magaling din yung pag may issue na naman na bago, mga trending, trending. Mga trending balita. Meron tayo 1 viewer, Sino kaya yun? Ayun, may 1 viewer tayo. Shoutout sa ating 1 viewer. No? Thank you very much sa iyo. Salamat, kapatid. Palakpakan natin yan, siyempre, kung sino man yun, no? So, thank you. Thank you. Palakpakan natin. Okay, kita nagpapatumpik-tumpik pa. Ito yung ating tatalakayin natin, no? Ito, yan. Ito yung issue na tungkol dito kay Jimmy Goban. Si Jimmy Goban, yan. Teka lang, palakay natin. Hindi ako yung ito. Ito, si Jimmy Goban ito Yan. Oops, laki na masyado. Takpan tayo. Sakto laki lang, brother. Yan. Teka lang. Masyado. Ayun. Ito, yan. Alright. Yan. Pwede na yan. Okay. Play natin yung si Jimmy Goban. Pagkatapos mo natanggap, nag-operate na ka na, paano nyo na-determine na merong ang droga doon sa loob ng container? Si Jimmy Goban. Naiyak-iyak pa si Jimmy Goban dyan, no? Kaya siya naiyak dyan, mga kaibigan, kasi sabi niya, dalawa na lang silang buhay ng nakasama niyan dyan sa na yan. Parang takot kami dyan, so dalawa na lang kayo buhay, no? Galit po atuwa dahil kaming dalawa pareho pang buhay. Hindi ho dahil sa pagkanulo, kundi dahil sa sindikato, sa mafia ng Davao Mafia, na kami ang biktima. Pasalamat po kami sa Diyos dahil pareho kaming buhay. Si Colonel Pardo po namatay. Si Captain Perote. Si Agent Hernan Abarrio, kasama ko sa customs, patay. Dalawa rin ang namatay sa akin. Sa kanya, ilan ang namatay? Dahil po dyan, sa Davao Mafia, and their purpose to save the Queen. Isipin mo, alam mga kaibigan, kasi tingnan mo, kasi yung magnetic lifter, yung issue niyan, is tinuro niya na ang mga dokumento nun ay kaya
Pulong Duterte, no? Tsaka kay sino yun? Michael Yang. Yun, Michael Yang. At si Manscarpio. Pinuturo niya eh. Ito ni lakas loob niyang siniwalan dyan sa hearing na yan. Napakinggan natin In order to become the next president. Andito si Jimmy Guban ngayon. Jimmy, pinapatunayan mo ba yung sinasabi ni Colonel Asierto na siya ang nagbigay ng intelligence report sa iyo na merong overstaying containers doon na naglalaman ng mga illegal drugs? Yes, Your Honor. Marami kaming tatlo po, nila Colonel Fardo ng PD. Shoutout kay yung one viewers natin, no? Shoutout. Ayan, may one viewers tayo. Shoutout sa iyo, kapatid. Thank you very much, kaibigan. Ayan. Tayo natin. Yeah. Nanggaling po sa kanilang informasyon, sa custom sites ako po ang nagtrabaho. Live tayo ngayon. Okay, after nung natanggap mo yung impormasyon kay Colonel Asierto, ano na ang ginawa mo, anong hakbang ang ginawa mo para mahuli yung illegal drug shipment? Your Honor, we started profiling. Nag-backtrack na po kami lahat ng mga records ng files namin. By the way, Your Honor, pwede ko pang batiin si Colonel Asierto. Sige, Mr. For 6 Chair. years, sir. Dalawa na lang daw silang buhay, no? O sige, ipagpatuloy mo na, Mr. Jimmy Guban. Mukhang hindi ka nadinig ni Colonel Asierto. Colonel Asierto, binabati ka ni Jimmy Guban. But anyway, mas importante... Sir, let's go to work. Salamat, Jimmy. Salamat. Ingat ka. Okay, balikan ko yung tanong, Jimmy Guban. Pagkatapos mo natanggap, nag-operate na kakana, paano nyo na-determine na merong ang droga doon sa loob ng container? Ayan. Ayan, ikukwento niya yan. Kasi yung container, magnetic lifter yun eh. Yung, kung naalala niyo yan. Pero yung issue na yun, natatabunan yun. Ano na kayo nangyari dyan, no? So ito, natin. Umiyak sa TV ko ba, no? Ito yung witness, no? Yung sa ano na yan. Sa nangyari niya. Na-miss lang, Mr. Chair, ni Jimmy Guban si Colonel Asierto dahil 6 years na sila hindi nag-uusap. This is the first time that Mr. Jimmy Guban and Colonel Asierto has talked to each other. Pagpatuloy mo, Jimmy. Thank you for your honors. Nakikita ko po kasi ang salarin, Your Honor, nasa tapat ko. Si Mr. Paul Gutierrez. Pagpatuloy mo na yung kinikwento mo kanina. Paano Your Honors, mo thank you nalaman na merong droga doon sa Mr. Chairman. dalawang container? Mr. Chairman, with the indulgence of Congressman Johnny Pimentel, ano lang, kasi nagtataka lang ako bakit siya umiiyak. Anong reason ba't ka umiiyak, Jimmy Guman? Dahil ba sa panahon na ipinagkanulo mo si No, Your Honor. Galit po at tuwa. Dahil kaming dalawa pareho pang buhay. Hindi ko dahil sa pagkanulo, kundi dahil sa sindikato, sa mafia ng Davao Mafia, na kami ang biktima. Pasalamat po kami sa Diyos dahil pareho kaming buhay. Si Colonel Pardo po namatay. Si Captain Perote. Si Agent Hernan Abarrio, kasama ko sa customs, patay. Dalawa rin ang namatay sa akin. Sa kanya, ilan ang namatay? Dahil po dyan, sa Davao Mafia, in their purpose to save the Queen, in order to become the next president. That is how, ganun nila ginawa. Lahat patayan. Your Honors, gusto ko po sana tuloy-tuloy ang pagsagot. Pero sometimes nagiging emotional ako for so long na kahit papano via internet, kahit papano pareho kaming buhay ng aking kaibigan si Colonel Asierto.
Dalawa na lang We did silang our buhay. best, Your Honors. Dalawa na lang silang buhay. Ano? Para ho kami ay makagawa ng tulong sa bayan. Pero ang sinapit namin, siya may patong sa ulo. Ako buti na lang may Diyos. Hanggang ngayon, nasa Yeah, actually, ma-interrupt ko lang mga kaibigan. Excuse. Kasi ito, si Jimmy Guban, may statement siya nung 2016, no? Iba yung kanyang statement. Ngayon, nung nag-hearing ulit sila, yung patapos na yung Duterte administration, nag-iba na siya ng statement. So nilalaglag niya na yung mga tawag dito, mga Duterte, no? Si Pulong daw yung may-ari nung drug shipment sa magnetic lifter, tapos si Manscarpio. Yun yung statement niya na binago niya na eh. Iba na yung kanyang statement, laban na siya sa mga Duterte, no? Ayan. Mas umiiyak kasi nga dalawa na lang daw sila. So, sinusundan ko yung hearing yan eh. So, ngayon, possible nga kasi ngayon, parang gusto nilang mawala si Marcos eh, no? Tapos, syempre, pag nawala yung presidente, papalit si Sara. Kaya, mangyayari yan eh. sa National Bilibid Prison. Anong hustisya ang meron during the time ni Duterte? Anong merong laban sa druga kung ang pinoprotektahan? Sorry po, Your Honor. Pili ko ilabas ko lang po muna konti. Kagalang-galang pong senator at the chairman. Jimmy, Congressman. Jimmy, paalala lang kasi hindi ito yung venue para maglabas ka kung anumang sama ng loob meron ka, no? Itong venue na ito ay venue kung saan ang mga katanungan ng ating mga kasamahan ay maring mong masagot. We will give you the time kung ikay matanong tungkol dito sa iyong damdamin tungkol sa isyong ito at the appropriate time. Thank you, Your Honor. Medyo natuwa lang po ako dahil kahit paano nakita kong buhay na buhay si Colonel Asierto. Okay, sige, We are salamat. both alive. Thank you for Your Honor. May Congressman apology. Pimentel, Thank you, please Mr. proceed. Chair. Balikan natin yung tanong ko, Mr. Guban. Kanina binanggit ni Colonel Asierto na siyang nagbigay sa iyo ng intelligence report regarding doon sa shipment ng Bicapa Trading. Pagkatapos ng intelligence report, ano ang ginawa ninyo? Your Honor, ang nag-implement po niyan ay joint ng PDEA at saka ng Customs. In fact, witness din po doon si Colonel Asierto. Si Colonel Pajardo, then Director ng National... Si Colonel Asierto kasi, sabi niya, pinapapatay din daw siya ng Duterte administration. Kaya nagtatago yan eh, until now eh. Tatago siya, so tuloy natin. Capital Region ng PDEA, nag-exchange po kami ng mga information together with Colonel Asierto. Then I do my homework also on my part as CIS Intelligence Operative ng Bureau of Customs. So lahat po ng files, naghanap kami, nag-backtrack, kung ano po ang trabaho namin as Intelligence Operative sa Bureau of Customs. Hanggang po sa bandang huli, na totally na pinpoint namin at nalaman namin na talagang yun na yung binibigay na information from Colonel Asierto's asset. Yan na po hanggang sa in-identify. If I will be given a chance po, Your Honor, may mga supporting documents po ako dito to prove na talagang yan po ay nahuli namin. Trinabaho po namin at nagsakripisyo po dyan ng buhay. Ang halos... Pero sa puntong yan, mga kaibigan, ba't kaya hindi pa nila i-file sa korte, no? Baga, pinapatagal pa nila eh. Hindi pa nila i-file sa korte. Yun yung korte, para ma-decision doon na tumakbo yung kaso, di ba? Kasi nangyayari dyan, hearing ng hearing, tapos pag may nag-trending, mag-iiba na naman yan, tatagal na naman ng ng ilang taon. So, ano kayang silbi nung quadcon na yan, no? mga kasamahan namin para po mahuli yan.
Ngayon, itong sunod na tanong ko sa iyo, importante itong tanong ko sa iyo. Itong dalawang container van na sinasabi mo na hinuli ninyo na may laman na drug shipment, Uy, nagsama na. Wait, shoutout sa ating two viewers, no? Ayan mga kaibigan, may two viewers tayo. Thank you very much sa iyo. Teka, naghanga. Ayusin natin. Ba't kaya naghanga yun? No? No? Tingnan nga natin. Siyempre, shoutout sa ating two viewers, no? Siyempre, shoutout sa ating two viewers, kung sino man yan. Thank you very much sa pakikinig. Nakita nyo naman, no? Panoorin natin ulit. Balikan natin yun. Nasa na yun? Kikira na share to. Actually, ganda na itong kwento na to eh. pagkatapos mo natanggap, nag-operate na Supporting documents po ako dito to prove na talagang yan po ay nahuli namin. Trinabaho po namin at nagsakripisyo po dyan ng buhay. time na ninyo, yung container van, ano na nangyari? Yan ay si Michael Yang. Kaya na, pinapag. Pak, nandun po lang. Okay, dapat kasuhan niya sa korte, eh, no? Para tumakbo na yung kaso. Umusad na. No? Lagi sa office ko si Intelligence Officer Bagawi. Your Honor, if ipibigay me time, may dala po ako dito na pirmado po namin ni Bagawi yung ibang mga reports tungkol po dyan sa tinatrabaho naming before, hindi pa magnetic lifter. Basta yun yung subject po namin. Siguro on another occasion because we will have a next hearing next week, Mr. Chair. Sa pagka ngayon, marami pang mag-interpellate. But anyway, after nung identify mong container van, you coordinated with PDEA, ano nang sunod na nangyari? Hanggang sa, Your Honor, inaprobahan na po yung aming request through the Intelligence Deputy Commissioner for Intelligence ng Bureau of Customs. Inaprobahan na po ni Commissioner na ibaba, buksan ang container number na yun na nirequest po namin dahil natapos na po namin ma-develop doon po sa Manila International Container Port. And that was also the time, Your Honors, na inorderan si Collector Bakiran para isaayos yung Binabanggit niya talaga dyan, mga kaibigan, yung ano, yung kung sino yung binabanggit niya talaga dyan, kung sino yung mga sangkot, no? Mga pangalan talaga, mabibigat na tao yan, mga kaibigan, no? So, tsaka mapipera yan eh. Anytime, pwede ka talagang patira yan. Kaya dapat ingat-ingat din talaga. Buti swerte na ano, na ganyan mangyayari. container na yun na may lamang magnetic lifter. So, kailan nyo binuksan yung container van? Kung di po ako nagkakamali, Your Honor, that was August 7, 2018. Pero sa pagkakaalam ko, hindi ba dinalan nyo sa warehouse yung container van? No, Your Honor, sa loob po mismo ng custom po yan hinuli. Hindi po yan nakalabas. Okay, so hindi na nakalabas. Opo, Your And Honor. then after that, you did your investigation and then you filed cases. Your Honor, turn over na po namin sa PDEA during that time. Sila na po nun, kasi wala na po sa amin ang trabaho nun. Trabaho na po ng PDEA. After po ng interception, after ng apprehension, nasa PDEA na po ang kamay. Pati po yung pag-inventaryo ng illegal na drogang shabu. Pero hanggang ngayon, Mr. Jiguman, Mr. Chair, sino ba talaga nagpasok nitong illegal drug shipment na ito under Bicaba Trading? Ayan na. Your Honor, based on the reports, even in my affidavit, Your Honor, in my last testimony, Hernan died or nilaso nila, sabi nila mismo, yung itsikwa at kasama ni Bidasto Cabral Barakel, ni Loquiga, ni Katipan, na ang nagparating yan ay si Michael Yang, si Mans, at saka si Pulong Duterte. It's from their mouth. Grabe, oh. Pero may mga binanggit niya, mga kaibigan ng pangalan, ano? Mabibigat yun, Mans Carpio, yung asawa yun ni, Pepe Sara. Yung isa naman, si Pulong Duterte, anak ni President Duterte, and kapatid ni Sara Duterte.
Isa naman, Michael Yang ba? Tama ba? Check natin. Not from us. Which, if I may continue, Your Honor, na yun din ang sinasabi ni Mr. Paul Gutierrez sa advice sa kanya ni Benny Antiporda na wag kong babanggitin during the hearing. Na hindi ko magawa-gawa, Your Honors, kaya si Colonel Asierto, ang naisip kong isakripisyo ang buhay para po kami lahat ligtas. Akala ko po lahat kami maliligtas. Si Benny Antipolo. I am under duress, threatened ako so much, kaya yan po ang ginawa kong paraan. Nagsakripisyo kami. During the Senate hearing, Your Honor, the consignee, Hidasto Cabral Barakel, inadmit niya at inadmit ni General Aquino during the time he was the DG ng PDEA na dinala niya ang tatlo sa Senate Blue Ribbon Committee investigation. Then after that, nawala na yung tatlong umaming may-ari. At ang alam ko, ang NCR director din was already Director Plaza. Hanggang ngayon po, yung tatlong may-ari na umamin na sila ang may-ari ng kargamento, ginamit sila ni Casey Chan, ay nawawala po hanggang ngayon. At ako po ay nag-request na, I think twice, sa National Bureau of Investigation ng whereabouts ng tatlo para po yung hustisya ng aking kaso ay mailabas ang tunay at totoo kung sino talaga ang mafia ng droga. Yun, natin ng droga, no? Alright, yan. So, kapatid, no? Napanood mo naman yung video, no? Anong masasabi mo sa video na yan, no? Ayan, kapatid, napanood mo yung video. So, tingin ko, medyo mabigat yung mga pinitawan niya, no? Mabibigat na tao yung mga pinagbabanggit ito ni Jimmy Guban, no? Talagang ano yan eh, kasi yung mafia raw ng ng Pilipinas, no? Mafia. So, ang hirap yan, ha? Kasi ano ka dyan eh, parang surrender or die, di ba? Parang gano'n eh. Isipin mo hawak ka ng nakakulong ka, any moment, pwede kang mapatira dyan, di ba? Unlike yun ano yun na lang yung nangyari kay Alguera Mayor, no? Si Rolando Espinosa, no? Yung namatay na mayor sa Alguera. Nasa loob ng kulungan, pero pinatay, no? Wala nagawa eh. Yun ang nakakatakot dyan kay Jimmy. Baka anytime, pag pinatay na, wala na magsasalita. Di ba? Alright, next time na manonood ulit tayo ng iba pang video na ililipin natin. Next time po, try natin panoorin yung mga batas patungkol sa kalsada, no, kay Colonel Busita, no. Shoutout po kay Colonel Busita, napakagaling din ang kanyang mga yan. Thank you po, Colonel. Mabuhay po kayo. Tsaka okay yung mga ginagawa ni Colonel, no. Paano ka talaga eh. So far, so good. Lagi niyo po subaybayan ang Pinoy Media Observer, no? Facebook page online. So far, tayo po ay na muna. Thank you very much po sa inyong panonood, no? Ako po ay magkitubili. Lagi niyo po subaybayan. Pinoy Media Observer.